Hello, my Sagittarius babies. This reading is for you, Sun, Moon, Rising, and Venus sign at sa inyong mga cross watchers. So, if you're dealing with the Sagittarius, so this reading is for you. Okay? So, let's see. This reading is for April 2026. Okay, so let's see. Wow. Okay, so although meron ka ng bagong sinisimulan ngayon na kung ano man 'to sa buhay mo na parang fresh na nangyari recently, pero may something pa rin in the past na gumugulo sa isip mo, ano. So kumbaga parang, still parang naka-ano, attach ka pa rin sa pangyayaring ito sa buhay mo in the past na hanggang ngayon hindi mo pa rin nabibitawan. Although may mga new beginnings ka ng sinisimulan ngayon, kumbaga parang pumasok ka sa isang, desisyon na hindi mo pa naki-clear yung past, parang gano'n. May desisyon kang ginawang parang gano'n 'no. So may mga energies tayo dito ng about rejection, kung, 'tong energy na ito is maaaring na-experience mo before, kung na-reject ka man before is talagang parang masama pa rin yung loob mo 'no, na na-reject ka. Pero kasi yung mga rejection na yan is redirection yan, eh. Kumbaga or puwedeng baliktad, may ni-reject ka before na parang medyo meron kang guilt feeling na nararamdaman ngayon diyan sa puso mo 'no. So tingnan natin, pero ngayon may bago ka ng sinisimulan na kung ano man ito, pumasok ka sa isang desisyon na parang medyo nagmadali ka. So pero tingnan natin anong message ng Archangel para sa ating mga Sagittarius babies. We have here prioritized by Archangel Metatron. Focus on your highest priorities and I will help you get organized and motivated. So kasi ngayon parang nawawalan ka ng motivation. Kaya tinutulungan ka ng ating Archangel Metatron to focus diyan sa mga priorities mo na pinagdesisyonan mo na, 'no? Kaya ngayon yung utak mo medyo magulo, parang, minsan natutulala ka sa kawalan, papansin ng mga tao sa paligid mo na parang ang lalim ng iniisip mo, ano 'tong iniisip mo, bakit parang, physically present ka pero mentally absent, gano'n. So tingnan natin sa mga signs and symbol cards. Okay. So, may mga betrayal energy din na puwedeng mangyari kaya mag-ingat ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo lalo na at parang, may someone din na aabuso sa kabaitan na pinakita mo sa kanila, okay. So, you have this energy, ayan, temperance, this is your energy dito 'no, parang, meron kang hinintay na matagal na kung ano man 'tong hinintay mo before na pangyayari or person or kung ano man 'to na hinintay mo na darating. So, maaaring a gift ito or parang kung sa trabaho parang promotion, ayan, recognition itong puwede mong ma-receive, na ise-celebrate mo 'no, itong mga winnings mo. So, tingnan natin. Bell, notification. So, may mga notification kang mare-receive na parang shocking revelation. So, yan, bird, camera, traffic lights, waterfalls, and medication. So, kumbaga parang may pinagdaanan ka recently na masakit with this knife. Very painful, lalo na with this Ten of Swords, parang betrayal energy na pinagtaksilan ka, sinira yung tiwala mo, ganyan. May pinalaya ka or ikaw 'no, parang feeling mo naging malaya ka sa desisyon or ginawa mo sa buhay mo recently 'no. And kumbaga maaaring itong hinihintay mo is right timing. May hinihintay kang tamang panahon, right timing, kung ano man 'to with these traffic lights, and very emotional ka recently. So, maaaring ito yung isa sa gumugulo sa isip mo na parang, naiyak ka, naging emotional,
and hindi mo ma-explain. So, may mga pictures din, camera with this camera, may mga pictures, parang old pictures ito, na muli mo nakita. Kumbaga, 'di ba sa Facebook may mga, memories na ibinabalik. Parang may memories na bumalik from the past na bigla mong naalala, 'no, na nakapagbalik ng painful experiences mo in the past with this knife. Kaya parang, hindi ka pa totally healed from that from that scenario. Na-realize mo na parang sobrang tagal na pero parang hindi ka pa rin pala talaga nakaka-move on from that experience. Okay. So yun yung isa sa mga bumabagabag sa'yo kumbaga nagiging hadlang para ikaw ay mag-move forward and harapin 'tong mga new beginnings mo. Pero kung matatanggap mo itong mga nangyaring in the past, kung maitatama mo yung mga pagkakamali mo at hindi mo gagawa ng another pagkakamali, yung mga nagawa mong pagkakamali, doon mas gagaan yung pakiramdam mo, 'no? Kasi kung nakagawa ka ng pagkakamaling desisyon, tapos paninindigan mo na yung mali na desisyon na yun, so mas mabigat lang sa pakiramdam kung gano'n, 'di ba? So mas maganda yung, nagkamali ako dati, so ngayon gagawin ko na yung tama. Hindi yung porke nagkamali ka before, papanindigan mo na yung maling ginawa mo, 'no? So yun yung nagpapabigat sa desisyon mo ngayon, eh, kaya alam mo na yung gagawin mo rin, and it's up to you kasi parang sarili mo na lang din talaga yung kalaban mo this time, eh, 'no, na kaya bumibigat yung energy mo, yung pakiramdam mo ngayon kasi parang, hinahadlangan mo yung sarili mo na gawin yung tama, okay. So dahil siguro nasa ano ka na, feeling mo, ah anong tawag doon, nasa comfort zone ka na, parang ayaw mo ng lumabas do'n. Kaya parang ayaw mo ng ayusin yung mga maling nagawa. Pero kung maaayos mo 'to, mas gagaan yung iyong pakiramdam, okay. So, kasi sayang itong mga opportunities, recognition na puwede mong ma-receive in April. Kaya ngayon pa lang ayusin mo na yung mga dapat mong ayusin, and huwag kang matakot na mag-step out sa comfort zone mo, lalo na kung alam mo na yung, comfort zone na yun ay hindi for you. Kasi kung alam mong mali, pinatagal mo pa, mas lalong lalaki yung problema mo, okay. So, ayan ang ating reading for you for this April 2026 Sagittarius babies, Sun, Moon, Rising, Venus signs at sa inyong mga cross watchers. So, thank you for watching, take care, and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.